Hatid naman ni Monica mula sa San Fernando, Pampanga, ang mga tradisyong pang Semana Santa na malapit sa puso nating mga Pinoy. Good morning, Monica. Good morning mga kapuso. Talaga namang ramdam na ramdam po natin ang Semana Santa ngayong Miyerkules dito sa Unang Hirit dahil live na live po tayo ngayon dito sa Barangay Santa Lucia, San Fernando, Pampanga. At talagang pagsapit po ng mahal na araw ay sikat na sikat ang lugar na ito dahil sa kanilang malateatrong palabas na nagpapakita ng paghihirap at pagpapapako ni Heso Kristo. At ngayon nga mga kapuso, kasama natin sa aking tabi ang gumaganap na Heso Kristo tuwing mahal na araw at talaga namang pinupuntahan ng mga tao, si Kuya Melchor Montoya. Good morning, Kuya Melchor. Yes, Kuya Melchor, bakit niyo po ba ito ginagawa taon-taon? Dahil sa mga anak ko, tsaka yung asawa ko, dahil nagkakasakit, kaya nagpipinitensya ako. Parang sakripisyo ito para sa pamilya. Gano'n nyo na po katagal ito ginagawa, Kuya? 13 years na siguro yung nangyari sa akin. 13 years? So 13 years yun na po pinapapako itong kamay nyo. Oh. So patingin nga po, Kuya, yung pakita natin. Yung bakasyo, bakas yan. 13 years na itong, actually mga kapuso, pag nakita nyo itong kamay ni Kuya, talagang meron na siyang parang bakas kung saan usually nila pinupukpok yung pako. Tama, Opo. Kuya? Patingin nga, ay may buto pa naman, hindi pa naman nawawala Hindi naman po natatamaan yan eh. Ay, yung buto hindi naman, po. Kuya. Usually, Kuya, ilang beses pinupukpok ng pako to? Mga 3 beses sapat. 3 beses. Ano po nararamdaman nyo pag Masakit naman po, yung pag bumabangon, nararamdaman mo kumikirot yung mga balat ng Oo. Gaano po kayo katagal, Kuya, sa taas ng krus? mga 15 minutes, 10 mga ganyan. 10 to 15 minutes po, Kuya. Eh di, ang tagal nyo pong nagtitiis doon sa Talagang taas. tiyaga lang naman, tsaka tiis lang talaga yung sakripisyon talaga gagawin mo. Oo. So, Kuya, gaano naman po katagal bago maghilom tong sugat nyo? Matagal-tagal din, mga 4 days o 3 days, ganyan. 4 days, 3 to 4 days, okay na, Kuya. Okay. Pwede na ulit magpapako after nun. Sa susunod na naman Sa susunod na taon, syempre, Kuya. Meron po ba kayong mga preparasyon na ginagawa bago kayo ipako? Tungkol sa bahay. Sa ano po, dito po sa ginagawa niyong penitensya, kayo po ba ay iniinom or meron po kayong ginagawa? Gamot lang naman ang iniinom ko. Hindi naman ako umiinom ng alak nun. Kaya bawal pa yung araw na yun eh. Aha. Tapos 13 years, so next year, balak niyo gawin to ulit, Kuya? Pwede. Of Kaya naman. course. Kayang-kaya naman. Kayang-kaya. Talagang para sa pamilya gagawin niyo ito. Gagawin ko lahat. Aha. Sa mga pamilya. Ayan mga kapuso, umpisa pa lamang po ito ng ating mga kwentong Semana Santa at more of kwento pa rin dito sa Semana Santa sa pagbabalik ng Unang Hirit. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng tamang asim na sukang Silver Swan. Mga kapuso, maging kami po dito sa Unang Hirit ay may sakripisyo po bilang panata pag ganitong Semana Santa. At yan po ang tuloy na pagbibigyan ng serbisyong totoo sa abot po ng aming makakaya. That's why si Luan po bumisita sa ilan nating mga kababayan na katatanda kasama ni May. Narito ang kanilang panata. Nandito po tayo ngayon sa Anawim para gawin ang panata ng Unang Hirit. At syempre, para mas masaya, kasama natin si May! Tara! Ayan! Oh, tingnan mo naman itsura ko, ha? Tinawid ko pa ang puntok ng Montalban para lang masundang ka. Kagal ka na nga. Halika na. Halika na, dali! Ang Anawim Lay Mission Foundation ay isang home for the aged center na nangangalaga sa mahigit kumulang 55 na lolo at lola na wala ng tirahan at kamag-anak na mag-aaruga sa kanila. At bago natin simulan ang ating activities for today, syempre, kailangan may energy tayo kaya pinaprepare na namin ng food para kay lolo at lola. Alam mo, excited na ako kasi talagang magugustuhan ito ng Lola. Yan. Lolito ko nga po. Para sa paborito kong Lola. Sa paborito kong apo. Meron din po
dito mga lolo at lola na hindi na po talaga kayang tumayo kaya tayo na lang ang pupunta sa kanila para dala natin sila ng food. Let's go! Hello! Sarap ba, lola, yung food mo? Nagustuhan mo? Oo. Masarap. Masarap. Sige, lola, kain ka lang ng kain dyan, ha? At matapos ang nakabubusog na lunch, inumpisahan na namin ni May ang simpleng programa na nagdulot ng ngiti at saya sa ating mga lolo at lola. Panoodin nyo, may hapon! I'm ready to tell you that we are happy you're here because you make us laugh. Wow, thank you po! Di pa dyan natatapos ang lahat dahil meron pa kaming mga additional gifts para sa ating mga grannies and grandpa. Talaga namang nakatataba ng puso na sa simpleng paraan ay nakapagpaligaya tayo ng ating kapwa. First time ko talagang pumunta sa Home of the Beauties and Youngsters. Yung meron akong pinakain kanina si Lola Frida, yung journalist po na 60 years old pa lang siya yun, hindi na nga siya makakain, mga ganun. Parang nakarelate ako kasi yun yung trabaho ko, di ba? Parang gusto ko, parang siya, niyak ako. Hindi, yung parang na-realize mo na, my God, Paji, huwag na po, sandali lang. Kakabasa ko lang kasi kahapon na magpakasaya ka habang bata. Tapos tinawagan ako ngayon para nga po maki-immerse sa inyo. Kaya sobrang thankful ako. Mas na-appreciate ko na, hala, madidepress pa ba ako na, di ba? Kaya dapat talaga magpakasaya habang bata. First time kong gawin ito at saka nakakagaan siya ng puso. Alam mo, masaya. It feels nice to help other people. Lalo na yung mga ganito na, kasi alam mo, ako, malapit ako sa nanay ko eh. Alam mo yon. At saka sa lola ko dati. Ako, may natutunan ako na pag tumanda yung mom ko, I will make sure na katabi ko siya. At sa ganitong panata, lumalabas ang tunay na diwa ng Semana Santa, ang pagmamahal at pagtulong sa mga nangangailangan.